talk to Papa. Hi, good morning. Good morning. Morning. Anong pangalan mo, Binibini? My name is Marie. Marie. Araw-gabi. Walang jowa. Walang jowa. Walang jowa nga. Ulit. Araw-gabi. Walang jowa. Single ba si Marie? Hindi niya masagot. Malalaman natin yan. You're with someone. Yeah. You're with someone. Ang tanong, mahal ka ba? Ganun lang yun eh. Pwede ka namang I'm with For someone. 19 years, I guess. I doubt. I guess. I doubt. Sige, malalaman natin yan. Siyempre, halos 2 dekada yon. Pero may hugot siya. Anong hugot mo? This is related to what I'm going to share with you guys this morning. So, my hugot is, I live not to please you. I live because I choose to. Ay! Intindihan mo ba yun, Papa Marky? Pass! Wala ba tayo ibang caller dyan? Ano ba naman yan? Kaga-agad duguan. Kasi every September, we celebrate, we have a certain awareness pag every month and every year. Like for example, ngayon, Teachers Month for September, diba? But in my case, since I'm a mental health advocate, we usually celebrate this, or we usually do something to raise awareness. We help with a campaign. So for September, it's a World Suicide Prevention Month. So that's happening every September of the year. Talaga? So, September pala yun. So this is related to what I'm about to share. Para this is just to spread awareness, diba? At least maybe we can try to save a life today. Nice. And maybe we can share a little bit of inspiration to other people as well. Doon ako, 2011 to 2012, ito yung pinaka-worst times of my life. Sabi natin, it was the darkest. And then, yung family ng spouse ko, sila yung nagsabi na baka gusto mo nandalin si Marie sa isang expert. Bakit naman? Yun yung mga panahon na akala ko okay lang ako, yung may simpleng tinutopak lang, you know, the usual mood ng mga babae. Yung ayaw lang kumain, irritable. And then, hanggang sa dumating sa part na hindi na ako kumakain. Hindi na ako nakikipag-communicate with friends, family, wala akong social media. So, parang nag-shutdown lang ako sa lahat. And then, I realized na nung dinala ko doon sa psychology, sa psychologist, I was initially diagnosed with bipolar mood disorder. So, at first, syempre hindi ko siya naintindihan. For me, parang masyado siyang, parang mamamatay na ba ako? Grabe naman yan. Parang feeling ko kasi mood disorder. Kasi pag nakarinig ka ng disorder, di ba, parang at the back of your head, pag hindi mo talaga naintindihan, matatakot ka eh. So, denial ako. So, nakailang attempt kami sa isang psychologist because I was in denial. Okay. So, yun, parang nag-start na yung delikadong part ng buhay ko. Kasi ito na yung nag-start na akong kinakat ko na yung wrist, yung tawag nun. Lumabot sa ganun na... Yeah, oo. Hindi ako natatakot. Kasi ang goal ko lang nun, may pain ako na naramdaman, pero hindi ko alam saan siya nanggagaling. Like for example, yung kinakat mo yung wrist mo. Wala kang may pain syempre doon. Oo. Diba? I mean, may pain literally kasi syempre iniiwa mo yung sa wrist mo eh. Pero yung pain na sinasabi ko is yung pain na hindi mo ma-explain, like emotionally. Hindi mo alam saan siya nanggagaling. Talaga? Okay. Tapos parang pakiramdam mo lahat ng parte ng katawan mo in pain, ganun ba yun? Numb siya. Oo, pati yung utak mo, wala ka nang iniisip. Marie, lahat ba ito nang nangyayari to ay biglaan lang? O ikaw ba ay may history na... O kaya may trigger? O may nakapag-trigger sa'yo ng ano? Yeah, yung trigger, eto na lang recently ko na lang nalalaman. Kasi ngayon kasi nasa mas better position na ako eh. Okay. Nasa mas maayos na yung yung sitwasyon ko compared nung 2011. Okay. Sobrang layo na. Before kasi, hindi ko alam kung ano yung nagtitrigger talaga. Parang, all of a sudden, kaya nga mood disorder, parang it's just going to happen in a snap.
Yung ganon, yung okay ngayon, pero, okay ako. Okay ba sa loob ng family? I mean, you're treated well ba? O sa circle of people na nakakasama mo? Okay. The funny thing is, my parents didn't know about this. Kasi usually ang nagiging problema dito, kasi I never grew up with my parents. Hindi ako lumaki sa nanay, hindi ako lumaki sa tatay. So basically, I was highly independent nung lumalaki ako. I was young when I started working na. So, hindi rin ako sanay na may kasama sa bahay kasi pinag-dorm nila ako, pinag-boarding house nila ako. Parang I felt like nobody wanted me during that time. So, naintindihan ko, nagets ko naman. So, nung lumalaki ako, nagkaroon ako ng mataas na wall because I felt like people would hurt me or baka hindi nila ako gusto. Yung mga ganon. So, nasanay na lang ako ng ganon. Comfort zone mo kasi yun eh. Like, kung nasanay ka na on a certain situation na ganito, hindi mo na kailangan yung mga other factor, yung mga outside factor. Parang I can stand alone. Ganon yung mindset. Oo, ganon. Kumbaga, nasanay akong lumaki ng ganon. Pero, ang balik naman nito, nahirapan akong ibaba yung wall. I have trust issues sa mga tao nung lumalaki ako. Nako. Hanggang ngayon nahihirapan pa rin ako sa part na yon, pero at ginagawa ko yung best ko to be vulnerable. Yung minsan it's okay na to ask help. Yung mga ganon. Yun. No. Sige. Ang mahirap kasi dito, wala kang extension of yourself. Lahat kakayanin mo. Yun yung risky dito kasi yung mga taong nakapaligid sa'yo, they thought you're okay. But deep inside, you're not. Not? Oo. 100% no. Definitely. Kasi kaya kailangan chine-check natin yung isa't isa rin eh. Tama. Pops, I'm gonna check you later. No, ex me. Para lang mas maintindihan ng mga tagapakinig na tulad ko, kulang-kulang yung aking kaalaman regarding about this. Educate us. Yan. Okay. Yung pagkakaintindi ko and during yung mga therapy na ginawa sa akin and the rehabilitation, yung bipolar disorder, tama yung sinabi mo. Ay, tama! It's dalawa. Dual. Kasi dati may na-interview ako, multi-personality. Grabe? Oo, nag-ship siya. Iba naman yun. Oo. Na-interview ko pa siya. Dito meron. Super multi. Super sino? Iba lang mamaya. Okay, sige. So ito yung mga mood swings. Ayan, mood swing. So from one personality into another and then vice versa, parang ganon. From one mood to another mood. Yung extreme mood swing siya. Ito yung may mga emotional highs, tapos biglang hyper ka, tapos biglang extreme low. Biglang depressed ka naman. Grabe. So, doon lang siya. Usually, yung mga bipolar, may condition ng bipolar, sila yung mga tao na walang baseline or walang neutral. Wala silang gitna doon sa nararamdaman nila. So, lagi extreme lang? Extreme or low? May gamot, management, katulad ko, nasa baseline ako madalas. Pero yung mga wala, yun yung mahirap. Yun yung super hyper ka. Yung parang feeling mo lahat kaya mong gawin. Tapos biglang kinabukasan or maya-maya extreme low naman. Sobrang lungkot mo naman. Meron bang nito? Meron bang tulad ng ibang sakit, may acute or may malala, may severe na meron yan. Yung may mga types. May mga types sila. I can't say it's acute or malala. Okay. Pero may mga different kind of bipolar disorder. May type 1, may type 2. In my case, type 2 ako. Mali pala yung aking pagkakaintindi. Meron ako. Yung isa acute, sabi mo. Okay. Yung isa pa-cute. Bakit may Bakit bipolar pala? Okay. Level, type 1, type 2? May bipolar 1, may bipolar 2, meron namang ibang types din na kailangan expert yung magdi-discuss. Kasi ang dali kasi nating sabihin na bipolar ka kasi nag-iba yung mood mo. Pero may mga identity sila kung saan ka magpo-fall na category. Correct. Wala kang karapatan magsabi niyan sa tao. Hindi. Dapat ikaw ay isang professional. Oo. Yung self-diagnose nga, nauso yan eh. Oo, di ba? Naririnig natin yan. Aminin natin, di ba? Madalas. So ano na, after na ikaw ay anong sunod na nangyari? Yun. Nung high school ako, doon siya nag-start. Elementary, high school, ang tanong mo papaking kanina, di ba, parang saan siya nagtitrigger, ano ba yung history. So nung nag-rehab na ako,
Doon na namin nalaman. Kasi magte-trace back kayo eh. Okay. The history of what happened to you. So, ayun, nalaman namin na may childhood trauma. Tawag dito, doon namin binalikan saan nanggagaling yung galit ko, bakit ako walang tiwala sa mga tao. So, yung mga ganun. Lahat yan, binalikan namin. Wow. Na up until today, yung iba, hindi pa ako nakaka-move on. Yung iba, na-let go ko na. So, it's really a process, no? Hindi siya yung overnight na pagising mo, okay ka na. It takes years bago mo ma-realize na, gusto ko na palang maging okay. Okay. Pero, alam mo, bago yung rehabilitation and then acceptance, napaka hirap kasi para sa isang tao na dumating ka sa point na, diagnosed ka with this kind of disorder. Alam mo yung acceptance para sa sarili mo na, there's something wrong with me. Yung plano pa lang napupunta ka sa psychologist. Alam mo, iba yung naiisip ikaw sa sarili mo and then the people that surrounds you. Oo, na parang baliw to, baliw. Ganun. Yeah. Diba? So, actually, yun yung gusto nating matanggal na stigma, no? Kaya isa rin to sana sa way para i-campaign din natin na itigil din natin yung mga ganong names. Tama. Nice. So, ibig sabihin, napaka-importante na you yourself, na alam mo na there's something wrong. Oo. Kasi, paano mo i-accept yung help, yung outside help, if ever sa yung sarili, hindi mo talaga matanggap. Ang denial ako, syempre, nung una. Kasi yung feeling ko, okay naman ako eh. Parang, nag-function naman ako kung kailan ko gustong gumalaw, di ba? Pero yung mga tao kasi pala nasasaktan ko na sa paligid ko nang hindi ako aware. Okay. Kasi hindi nga ako lumalabas, hindi ako nakikipag-usap to the point na dumating din ako sa hindi na ako naliligo. Hindi na ako kumakain, hindi pa ako naliligo. Tapos, usually ang gusto nila, yung mga madidilim na lugar. Yes. Mag-isa ka lang. Mag-isa ka lang. Ayaw mo ng sunlight. Parang ganun. Lahat ayaw mo. You find peace pag ganun. Hindi peace eh. More on comfort zone. Comfort zone. Safety haven mo sila. Yun. Okay. So ngayon, how long yung process? Give us idea. 2011 nag-start, no? 2012. 2014, doon ako nagkaroon ng first suicide attempt. And na-survived ko siya. Pero, like, nag-kukuhan ka na, nag-rehabilitate ka na? Okay. Prior nun, bago ako mag-rehab, ginawa ko muna yon. Kaya ako napunta sa rehabilitation. Okay. So, imagine yung 2011 to 2014, yung pinaka-darkest moments ko talaga. Okay, that's my goodness. 4 years, 3 years. So, like how many times ka nag-try? Oo. Yung 2014, yun talaga yung nag-overdose kasi ako eh. Ano ba? Nagtake ka ba ng drugs? Nagtake ako ng gamot. I think ang kinuha ko nun yung pamparelax ko yata. Okay. Isa sa mga anxiety pills ko. Antidepressant? Anxiety pills. Okay. Iba yung antidepressant. Okay. So, yung anxiety pills ko yung kinuha ko. And then, noong 2014, doon ko siya ginawa. Sa bahay. Nadala ka sa ospital? Nadala ako sa hospital. What happened? Ano ba? Ano bang... kasi para sa iba nakikinig, don't do it. Oo, don't do it. Kaya hindi ko rin siya masyadong binibigyan ng details. Okay. Nag-overdose ako, nadala ako sa hospital. And after 1 week na nakalabas ako, hindi na ako dumiretso sa bahay, pauwi. Dumiretso na ako kung saan ako dapat mapunta muna. Pansamantala. And then, siguro mga more than couple of months, ako nagstay doon. Kasi kasama niya yung spiritual healing, yung aside sa may psychologist and psychiatrist ka. So, sinama ko na rin yung holistic healing, no? Para pag uwi ko, ready ako ulit to face the challenges nung time na yon. Pero inulit ko pa kasi ulit. Pero with the psychologist and yung mismong venue for your healing, magkano gastusan pagka ganyan? Yung totoo, nagkanda utang-utang kami. Yes, to the point na paglabas ko, parang nasa 150 to 200,000 yata yung nagastos. Okay. So, isa pa rin yun sa problema. Exactly. Kasi kung mahirap ka,
tapos may ganun ka, hindi ka na mag-a-attempt na magpa-diagnose for whatever condition. Oo, sa or daan ka na lang, disorder di ba? that you Sipa-sipa have. ka na lang. Oo, kasi saan ka kukuha ng pera? Oo. Di ba? Okay lang si Marina, may resources. Ay, nagkautang-utang pa nga. Oo, kasi Diba? hindi rin naman namin kaya nung time na yon, 'di ba? Parang yung ordinary worker lang naman din ako nung time na yon, 'di ba? Nag-o-office, pumapasok sa trabaho, like yung regular person din, Okay. 'di ba? Na hindi rin naman mataas yung sweldo. Tapos to the point na nag-resign din ako kasi hindi na nga ako maka-function eh. Alright. Sige. Okay. So ngayon, papaano naman pagdating sa relationship? 'Di ba, mga kapuso? Like you have kids, you have family, papaano yung relationship mo with them na deep inside you're broken? Paano ka nakakope dun sa mga tao sa labas? Kasi kanina sabi mo kanina almost 19 years. Sinong karelasyon mo ng 19 years na 'yan? My husband. 'Di ba? So, papaano yung setup na may ganyan ka internal na pinagdaraanan? Paano yung relationship mo with these people na nakapaligid sa'yo? Actually, hindi ko rin ma-explain paano ko yun nalampasan, ano. Pero siguro, yung magkaroon ka ng someone na kahit isang tao na tatanggap sa'yo, I think it can suffice everything. Lalo na kasi may paniniwala siya na hindi naman ikaw talaga yan eh. It's just your condition. Correct. Oh, and he knows you can make it, no? Oh, kasi we've been together. Matagal na kami magkakilala. Way back elementary. Grade school. Tagal na. Nice. So hanggang in your, 'di ba sabi mo 2011 to 2014 your darkest days. Yes. Andyan pa rin siya. Oo naman, he never left. Ang kagandahan dito, sinasabi ko nga minsan sa kanya na baka sa ganitong sitwasyon ko, pwede kasing iwanan ka na eh. Kasi hindi nila maintindihan yan eh. Kasi hindi nila nararamdaman. Oo nga. Oo. So, pwedeng sabihin lang sa akin, nag-iinarte lang ako. Pero hindi kasi ganun yung nangyari. Opposite yun nung nangyari. Yun naman yung kagandahan sa part ko. Napaka-importante na yung sinasabi mo nga kanina na tanggap ka nung tao na yon. Pero, ibang usapan like, ako ba karapat-dapat para sa kanya? Given the situation that I have. It's a struggle, di ba? So, do I deserve this person ba? Kasi he's okay. He is perfect. He's the one I'm looking for. Pero ako ba, given na ganito yung sitwasyon ko, karapat-dapat ba ako para sa kanya? Paano mo na-overcome yun? Well, teamwork. Teamwork kami dalawa. No? Sumasama siya sa mga... Wow. Noong una hindi niya naintindihan talaga. Ang ginagawa niya, kahit hindi niya ako naintindihan, hindi niya ako pinag-question. Okay. Ano lang siya, go with the flow lang siya na, okay, ito yung mood mo ngayon, hihiwalay mo na ako. Maghiwalay muna tayo for today. So, balikan na lang kita pag okay ka na. Diba? Okay. O kaya sabihin ko, pwede bang lumabas ka muna kasi naiirita ako today. Yung mga ganun akong ugali before. Pwede bang wag na muna tayo mag-usap kasi hindi ko rin alam ano isasagot ko sa'yo. Yes. Baka masaktan kita ulit. So, may mga ganun na kaming usap ngayon. Pero noon, galit lang ako. Wala akong pakialam kung nasasaktan Grabe yung ko siya. pasensya, no? Tsaka yung Grabe. pag-intindi, pag-unawa talaga. Kasi yun ang dapat pinakauna para magawa mo itong mga bagay na to. Kung ako lang, kung kunwari, di ba? Kung ikaw lalaki, kailangan maunawaan mo muna kung anong sitwasyon na meron ka. No? Hindi niya talaga naiintindihan. Wala siyang naiintindihan sa lahat. Pero sinamahan niya ako. Sinamahan niya ako. Yun yung the best part of being married to someone who has an unconditional love for you. Yes, so yun ang unconditional. Ang galing na, no? Kailan kayo kinasal? 2010. 2010. We've been together for, going 19 na kami, but we know each other since 1992. 1991, 1992. Classmates kami. Ang galing. Ganun yung foundation naming dalawa. We started as friends talaga. Yun ang importante, na maganda yung pundasyon, na nabuo na yung pundasyon na yun. Na-amaze ako nung sinabi mo na hindi na siya nagka-question. Oo. Pagkatapos... Wala siyang ganun. Kahit hindi niya naintindihan. Oo, he is acting out of it na lang. Ibig sabihin, true love yun. Sinasabi ko nga sa kanya, pwede tayo mag-iwalay. If you want to leave me, go ahead. The door is open. Diba? Parang go ahead, leave. Okay. Pero wala. Hindi niya ginagawa. Nice. So, ganun niya pinalawak yung pag-intindi to the point na naiintindihan niya na. Nice.
nice. Okay. Ngayon, sa kanya walang problema. Wala. Kalimitan kasi dito sa Talk to Papa, they're seeking for advice kasi yung mga tao naman, yung biyanan, yung family, paano naman, may ganun ba? Kasi nakikita ko nilalaban niya ako everyday. Yung Nilalaban ako in a way na parang don't give up, andito lang ako. Iwanan ka ng lahat, tayong dalawa magkasama. Ganong level na kami. Pero yung sa mga in-laws, hindi rin nila naintindihan before. Pero no in-explain naman sa kanila ni husband na ito ngayon yung condition ni Marie, eventually nakita naman nila na oo nga no, hindi naman niya sinasadya. So ako, ginagawa ko rin yung part ko na parang mga in-laws, brother-in-law, sister-in-law na pasensya na kayo, minsan I act out like differently, iba yung pagpapalaki nyo ng tatay nanay nyo sa inyo, ako iba yung kinalakihan ko. So, nag-a-adjust na lang kami sa isa't isa. Like ako, I don't go with family affairs. Like, yun yung mga bagay na dreadful para sa akin kasi hindi ako sanay. Pero, may mga times na kailangan kong sumama. Pero bago ko sumama, mina-mindset ko muna yung sarili ko na okay ba ako today? Okay ba ako to socialize? Okay ba ako nang makarinig ng hindi maganda today? Mag-snap ba ako out of nowhere? Yung mga ganon. So, mahirap. Oo, mahirap talaga yun kasi yun yung struggle eh. Yung paligid mo, you're expecting na yung paligid mo yung mag-a-adjust sa'yo. Okay lang yung husband mo. Kasi husband mo siya eh. Di ba? Yeah. No matter what happened, love ka noon. Kaso, you don't expect na yung mga Ibang tao katulad sa nung gatherings, Yeah. family affairs, yung hindi mga nila tao na yun. maintindihan yan. Di ba? May mga questions na rin eh. Oo. Hindi mo expect na, mag-a-adjust kami for you. You get out of this. Yeah. Hindi kami mag-a-adjust sa'yo. Ganun ang mindsetting ng tao. Nangyayari na siya. And eventually, I just got tired of it. Minsan may mga times na hindi na ako sumasama. Kasi yung mga in-laws ko, they don't question me na anymore. Pero yung mga extended family, sila yung mga, ba't wala na naman yung asawa mo? Ba't wala na naman si Marie? Okay. Hindi na naman siya Pero sumama. alam mo, yung mga sinasabihan nila, sila na mismo ang umiintindi. Hindi mo naman siguro kailangan ng further explanation for your condition. Pero alam mo yun, sa mga tao na, yun, tulad ng extended family, extended... even my friends, of course. Nakakapagod ba? Like, nandun ba yung urgency to explain yourself? May ganun. Pag ina-anxiety ka, nakakapagod talaga. Okay. Kasi minsan, kasi minsan sabihin nila, ano na naman sasabihin nila sa asawa ko na hindi mo makontrol yung asawa mo. May mga ganun eh. Na Okay. Ang dami pwedeng tingnan na pagbuuan ng issue, no? Yes. Kasi people they can be judgmental. Let's start with that. We right? are. Period na Diba? yun. That's it. Pag-isip mo sa Yes. umaga kung ano kukunin mong damit, you're judging. Di ba? Oo, diba? Kasi Yun ang lahat tao. yun eh. Aminin natin, judgmental talaga tayo at some point, diba? Minsan, may magsalita lang, ayaw na nila kasi ayaw nila yung the way ng pagsasalita. So, these are simple things na mahirap din sa part na may mga anxiety and depression. Kahit makatulad ko, no, yung konting bagay, magagalit ba si ganito, magagalit ba si ganyan. So, to the point na na-hospital ako kasi na-anxiety ako. Para naging normal na nga lang yun eh, sa bahay eh. So, kanina, you're telling me na you're keep on adjusting, you're doing this until now. May sinabi kang now eh, parang ganun. So, may ganun. Kumusta yung healing process? Hindi ba yung nag-stop and you're okay? You're healed? Everything is okay? Until now? So, ibig sabihin, continue pa rin yung like intake mo? May ganun ba? Or Kanina, nung nag-uusap tayo, I got an email from my psychologist kasi I applied for another session. Kasi nag-apply ako ng subsidy. Yung subsidy na sinasabi ko, mahal kasi magpa-gamot dito. Lalo na pag maghahanap ka ng psychologist, ng psychiatrist. May mga libre naman, government agencies, no? Kailangan dire-diretso. Dire-diretso? Non-stop ba yan since then? Nahihinto ako. May relapse kasi ako eh. 2 beses ko nga siyang ginawa, di ba, yung suicide. So mag-relapse ako ulit. Para rin akong addict. Okay. Sa nararamdaman ko. Magkakaroon ka ng relapse. Diba? From time to time, may episodes, may relapse. May imagine mo, gusto ko na magpakamatay ulit today. May mga ganun akong feeling pa rin. Hindi siya nawawala. Okay. Pero, ang kagandahan nun,
mas na-manage ko na Nice, siya. nice. Yes, okay. Yun ang maganda. Oo. At least you're in control. Hindi na, kasi yung problem ng mga, yung nag-start pa lang, yung feelings mo ang in control sa'yo. Oh, correct. Kaya nagagawa Yes, mo mag-suicide that's right. and everything. Pero ngayon, You can control. nabaliktad na. Oo. Yes. Diba? Nga, it takes years, diba? It's not an overnight process. The healing process, ginagawa ko pa rin. Kasi mahirap din mag-let go sa mga bagay-bagay. Lalo na kung hindi ka naman ready. Tunay. Diba? Kailangan ko siyang daanan eh. That's the process that I have to go through for me to be able to move on in the future. Alam nyo, napaka-importante na kapag may isang tao na lumapit po sa inyo, Oo. nag-open up, find time to listen. Kasi there are people na katulad ni Marie na they find hard to open up themselves. Correct. Vulnerable. Tsaka tama na po yung mga pakulkid na hindi, kabaklaan yan. Oo, ganyan. drama lang yan. Drama lang yan. Oo. At least man lang, subukan niyo pong kausapin muna. Kasi baka sa inyo siya mag-open ng tunay na nararamdaman niya. And you can be an instrument for them para makatulong at gumaan ang kanilang loob. Try to imagine na sa pamagitan po ng pakikinig, you can save lives. Kamusta ka naman? Okay ka naman dyan? Okay naman. Okay. Uminom ng tubig. Tubig. Oo. Marie, dalhin mo kami doon sa rehabilitation center. Anong meron doon? Siyempre, mayroong mga tao na katulad mo na may mga pinagdaraanan. Anong itsura nila? Paano sila nakaka-cope up? Nakakausap mo din ba sila? Nalalaman mo ang kwento nila? We had different cases. Walang pare-pareho. May mga spectrum na we have the same pattern pero iba yung diagnosis. So, I made friends, siguro mga isa or dalawa. So, kasi I make it a point din na hindi rin ako masyadong na-overwhelmed when it comes to socializing. Pero tama yung sinabi nyo na may mga oras kami doon na mag-share kami ng mga stories. And then you reach out, makikinig ka. Meron din naman kaming ganun. May mga activities din na ibibigay sa'yo. Kasi ako I chose to yung holistic, yung mas holistic kasi yung ibig ko sabihin, hindi ako more on sa gamot-gamot. Parang uminom ako for the time being, tapos nag-iba ako ng activities like journaling, painting, yung mga things that interest you. Okay. So, Nakakatulong talaga yun. And they look normal Kung titingnan mo sila sa loob, these people faces, normal sila kung titingnan mo sila. Parang iisipin mo na parang wala naman siyang sakit. Wala naman siyang problema. Parang this person looks healthy. Parang mukha naman siyang mayaman, pero ba't siya andito? So, it's a different walks of life when you're inside the rehabilitation. So, walang mayaman, walang mahirap, 'di ba? Walang superior. Kasi Pantay-pantay. the end goal inside is to get better. Yes. Diba? Walang pare-pareho, walang mataas, maliit, walang mayaman, mahirap. Wala kaming ganun doon. Siguro yun yung maganda kapag nag-rehab ka kasi magkakaroon ka ng different perspective in life na about people na they're also dealing with hard times. Yung mga mayayaman, di ba, aminin natin, we judge them, di ba, most of the time. Parang mayaman ka naman di ba? So, kaya mo magpagamot. Pero deep inside, they also struggle like us. Pero, it's so different. Pero pakiramdam ko, yung kasamahan mo doon, siguro mga 90% mayaman. Parang hindi naman din. Kasi katulad din nila, nag-struggle din naman sila sa pangbayad, yung mga expenses. Pero napunta kami doon kasi yun na yung pinaka-last draw namin diba? To continue living. Diba? Kasi kung hindi, malamang at sa malamang, I'm not here sharing my experience kung tinuluyan ko na yung sarili ko. Tunay. Okay. Correct. So, anong kumusta ka na? Like outside ng rehabilitation? Ano yung points and realization mo na paglabas mo ng rehabilitation? Madami kasi inulit ko pa yan So it doesn't end there sa isa. So ginawa ko siya ulit, no? Again, relapse. Pero ang naging end result kasi nito, kahit anong gamot yung inumin ko, kahit anong therapy, kahit sino yung makikinig sa akin, at the end of the day, I will be the one deciding. Tunay, oo. Ako pa rin na magde-decide sa sarili ko if I want to get better. Do I continue this life? Do I end my life tonight? Diba? Parang, ano yung end goal ng buhay ko? Ano yung end result? Lahat ng ginagawa kong to. What's the purpose? Diba? So, may mga questions na ganun So, ngayon ginagawa ko na lang is just take one day at a time. Because it's not bad.
Diba? Minsan na-overwhelm tayo sa mga sinasabi ng mga tao na we get hurt, diba? Which is normal. Pero pag dinibdib kasi natin siya, tayo rin naman yung kawawa eh. Marie, may anak ka na? Wala. Ah. It's a personal choice. Okay. Yeah. At Wala paano si akong husband mo kung it's a personal choice? It's our decision together. Ayun. Mas better term. Kasi knows, Kasi knows naman na I'm not ready. And he said naman na, if you're not ready, then it's okay. If you're ready, then let's do it. Pwedeng sabihin yun ni husband mo na if you're not, like, how young are you? Okay na ba namin I'm turning 40. I'm not young anymore. Oo. Well, I'm turning 40. Yeah, let's talk about it. Na sinabi ni husband mo na it's okay if you're not ready. Kasi like, ang sistema ng babae, di ba? Mayroon lang kayong certain, limit kung kailan healthy ang katawan nyo para mag-baby. Pero hindi ba it's unfair na like, whenever you're ready or not, syempre, kaya tayo nag-start ng asawa, ng ganun, to start a family. Hindi ba it's unfair sa side niya na may ganito kang sitwasyon, pagkatapos hindi mo pa siya mabigyan ng anak? Paano nyo na-deal ang ganitong klaseng usapin? In the first place kasi, we got married not to start a family. We got married because we felt like that was the right thing to do during the time. Okay. Yeah. Even the proposal, it's just an ordinary proposal in the bedroom. Parang, let's get married. Okay, let's do it. Then after a few months, we got married. And that's it. Oo. Okay. Walang usap nung anak or may long-term plan. But, having a children is not part of the plan. Okay. Saan nang gagaling? Kasi hindi lang dumating sa punto na ayoko magkaanak. And then that's it. Part of the reason yung sitwasyon that you have. Hindi ko alam pero kasi hindi kami ecstatic having a family like right away. Okay. So, parang sinasabi ko na lang na when I feel like I'm ready or we both feel like na it's about time, then we'll do it. Pero primarily kasi that was not the motivation talaga. Parang basta naramdaman na lang namin na ilang taon na tayo, baka pwede na. Okay, sige. We got married. Wala nga akong engagement ring. Parang napaka-random lang niya. It was just a very spontaneous decision that the two of us got married. And then we did. Kahit despite of my condition. Okay. Maganda naman kayong dalawa ang nag-uusap about dito. Nagkakaintindihan. It's a mutual decision. Correct. Kasi nagkakaroon kasi, kaya nasingit ko yung unfair. Yeah. Kapag it's your personal decision lang, hindi mo kinonsume. Sorry sa term kanina, but mutual decision. Yun. Yun yung, it's true love talaga. Ang nararamdaman ni husband for you na i-accept kung anong meron kayo, kung sino ka, kung ano ang meron ka. And I think he made it easy He made it easy for me. Kasi alam niyang nag-struggle na ako, hirap na ako sa sarili ko. Pero siya, kapag may partner ka, kailangan mo din intindihin yung partner mo, pero he made it easy for you na alam mo yung hindi mo na kailangan. Hindi siya nagpa-burden, hindi siya naging pabigat. Siya nga yung lagi niya sinasabi. I remember when I was in the hospital, ito yung natatandaan kong sinabi niya. When I woke up, diba nag-suicide ako and then nagising ako the next day, And then sinabi lang niya na, okay, paano ko ba i-compose ng mas maayos? Ang sinabi lang niya is, wag kang bibitaw kasi andito ako. Kahit hindi ka nila tanggap, ako tanggap kita. Kapag may problema ako, sinasabi ng mga tao sa akin na okay lang yan. Pero pag sa'yo siya nanggagaling, naniniwala ako. So, kailangan mong ilaban to kasi ilalaban kita araw-araw. And then, nagising ako after na parang, pwede palang may ganito palang love. Ito kasi hindi ko siya naiintindihan before. So, there. Alam mo yun, nakikinig ko sa kwentong ganun. Wala akong ibang reaction kundi napapangiti na lang ako. May ganun pala. So, maswerte ako na may ganun. Kaya, I feel sorry for those people na hindi ganun katibay yung foundation ng pagsasama. Kasi mahirap yun for them, I feel sorry for them. I'm rooting for them sa mga ganitong situation because not everyone can have a partner like
my husband. Diba? Alam mo, ang nakikita ko dito sa lahat ng mga pagkukulang at yung spasyo na hindi napupunan, ikaw at siya, you guys are enough. You guys are okay together. Kaya hindi nyo na nakikita yung pagkukulang. Kaya nasusuffice na yun. Tama, eksakto. Diba? Kaya siguro, I didn't look for the love of my father or yung sa nanay ko, diba? And my sisters, my siblings, diba? Kung gaano ka-complicated yung family setup namin ngayon, hindi ko na siya hinihingi or hindi ko na siya hinahanap. Kasi from the get-go naman, I had no one. Bonus na yung asawa ko na dumating eh. Because I was ready, no? If I don't have someone with me, ready na ako eh. Because of the setup nga. Pero eventually, binigay pa rin siya. So inisip ko na, I might have done something right for me to be able to have this person in my life. Tama. Alam mo, ako naniniwala ko sa sinabi mo. Hindi man natin kailangan ng buong mundo. Oo. Di ba? Kailangan lang natin ng tamang tao. With Marie, kailangan niya yung husband niya para ma-realize na it's enough. Oo nga. Diba? Parang siya na ang... yun na yun. Hindi mo na kailangan ng lahat. Kumbaga, ngayon... One-stop shop na siya. Oo. Parang lahat na. Tatay mo, kapatid mo. Kumbaga, sa multiple choice letter D siya. All of the above. So, may unconditional love pala talaga. Kaya ngayon sinasabi ko na, kaya doon ko nakuha rin yung parang... maybe this person has really the love right for me, the right love for me, but maybe I am the wrong person. Pero pinaparamdam niya na, you're not the wrong person. You just have the condition na hindi naintindihan ng lahat. And it's okay. Oh. Diba? And you can always be perfect sa mundo ninyo. Diba? Sa mundo alam mo yun, we can always choose to be perfect sa atin. Tayo lang. Not for other people. Alam mo, ako naman, it's the other way around. Na hindi mo kailangang maging perfecto. Sa mata ng tao, mahal ka. Diba? Because being perfect is so unrealistic. Wala nang room for improvement. Yes. Diba? Progression, pwede. Yeah. But perfection, I don't think there's such thing as word as perfection. Yeah. Kaya naniniwala ako, yung husband mo, yung inspiration mo for you to get better. Kailangan natin ng isang tao na maniniwala sa atin. And then, kasi naniniwala rin siya sa akin eh. Tama, eksakto. And the rest ng mga bagay ay gagawin mo na. Diba? Hindi mo choice to get better. Kailangan mo maging better. Maging better. Yan. Diba? Sure. Dapat sure. Wag mo na isipin na may iba pa ba akong choice? I need to get better. Diba? I should get better. Anyway. Kapag yan sa pagsasama nga sinasabi ko lagi, love will never be enough. Pero one may argue that, love is always the greatest thing. Yeah, it can be the greatest thing, but commitment is also love. Diba? The dedication to stay with your spouse or with your partner is something else. Tunay. Diba? Kaya marami ang nag-failed ang relationship. Nag-start pa lang, hindi nag-work out kasi they are afraid of commitment. Eksakto yung sinabi niya. Kailangan may foundation din kasi talaga, Papa Mark and Papa King. It's very important to really get to know your partner or your spouse. Yes. Para kapag may mga challenges na dumating sa inyo, kaya nyo si husband. Yung mga gamot, yung mga activities. So, tinatherapy din siya para ma-idea siya paano niya ako i-handle. And from the get-go, game siya kahit di nyo naintindihan. Talagang sinalang niya yung sarili niya. Sige, Doc, anong gagawin ko? Please tell me what to do. Please help me understand my wife. May pagkakataon ba you're asking your husband, napapagod ka ba? Oo naman, hanggang ngayon. Minsan I ask him, do you still love me? Do you get tired of me? And he would say, no. Why would I? Wow. Parang ba't ako mapapagod? Parang, why would you question me like this? Diba? Parang, bata pa lang tayo, magkasama na tayo. And I know you. But you're a good person. Hindi ikaw yan. Diba? Parang sa dami na napagdaanan natin, you shouldn't be asking me things like this. Kasi alam mo na yung sagot. Alam mo, sa buhay natin, kanya-kanya po tayo ng problema na hinaharap araw-araw. Pero pipili natin to move forward. Diba? And kung gusto mo ng laban, ito yung laban na kailangan mo ipanalo. Oo.
Sabi nga, we choose our own battles. Yan. Yun ang importante doon, na this is happening, hindi sila nagdadrama, hindi po sila nag-iinarte, mayroon po silang pinagdaraanan. It matters. Oo, at kailangan po ng mga tao na makakaintindi sa sitwasyon na meron po sila. Kailangan din po nila ng pagmamahal at atensyon. Oo, alisin na po natin yung stigma na wala kaartehan lang yan. Okay? Let's try to talk with people having a problem, no? And talk to someone. Kapag ikaw yung may problema, talk to someone. If ever may out of this na pinagdaanan mo sa buhay mo, ano yung mga bagay na gusto mong i-advise sa mga tao na ganito din ang hinaharap sa buhay? Siguro may 5 akong takeaway, no? May key takeaway lang ako dito. I'll make it very quick. Una, comprehension. It's easy to communicate because I believe everyone can communicate. Pwede magsalita, 'di ba? Face to face, sabihin natin yung gusto nating sabihin. Pero the most important thing is na-comprehend. Naintindihan ba natin? Diba? It's easy to communicate, pero did we comprehend the message? Number 2, active listening, ano. So, madali kasing magsabi na, pag may problema ka, sabihan mo lang ako. Andito lang ako, makikinig sa'yo. Pero, madali kasing makinig. Pero ang tanong, nakinig ka ba actively? Actively. Diba? Na-absorb mo ba yung sinabi ko? And number 3, pag may pinagdadaanan tayo, huwag natin gawing joke time minsan yung bipolar ka eh. Baliw ka ba? Parang crazy, di ba? Parang, correct. Kaartihan lang yan, alam mo, dead mawala yan. Think positive. Huwag tayong magkaroon ng toxic positivity in life, ano? Kasi delikado niya pag sobrang positive ka eh. It will not you make human. Diba? So, huwag ka mag-self-diagnose. If you think that there's something wrong or medyo off yung pakiramdam mo, may mga program naman ng government to help you. May mga hotlines tayo na pwede nating tawagan. Yun. Yes. And then number 4, dito tayo, ito, lahat to kasalanan natin to, ano. Don't hate what you don't understand. Hindi mo naman kailangan lahat intindihin sa buhay eh. Diba? Hindi mo naman kailangan lahat i-absorb. Pero have respect. Diba? Don't be judgmental to something na hindi mo naiintindihan. Kaya ka nga galit kasi hindi mo naiintindihan eh. I mean, do you feel good about it? Hindi naman, diba? So, if you don't understand a certain thing, don't hate. Diba? Respect. Kahit yun na lang, ibigay mo na lang yung respeto dun sa tao na hindi ko naintindihan yung sakit mo eh. Hindi ko naintindihan yung anxiety. Pero sige, how can I make it better? Parang how can you make you feel okay today? Can I do something for you today? Hindi ko siya naintindihan eh. Please help me understand. Okay. Diba? But don't hate the person. Diba? Just hate the condition, but not the person. Yun. And number 5, love when you can. It's free. It pays to be good and it pays to be kind. Makakasave ka ng isa dyan. No matter where you are. Pag may nagsabi sa'yo, humingi ng tulong, love the person. Hindi mo man siya kilala, but, you know, try to put yourself in that position. Marirealize mo rin eh. Hindi mo siya naintindihan, pero kapag narinig mo yung story niya, baka pwede ko tong ma-save today. Diba? Baka makatouch tayo ng buhay today. Diba? We'll never know. So, it pays to be kind. It pays to be good. Diba? Hindi man siya makikita mo yung end result today, but in the future, maybe it will go back to you. The good karma. Yun. Diba? So, that's how I want to live my life now and want to impart to the people. And, you know, just be an inspiration to everybody that, you know, the mental health stigma should stop. Okay. Itigil natin yung ganyang, pagtingin natin. I understand it's a taboo, no? And it's something na hindi na pag-uusapan. Kaya yung mga gantong platforms like print, radios, TV, diba, podcast, these are the things that we can use now para maka-campaign natin to ng maayos, diba? Correct. Yeah. Marie, ikaw ba, since you are, siguro naman, you're promoting the mental health, natin, do you have some activities that you're currently doing sa ngayon? O may pinopromote ka ba? May ginagawa ka ba? Well, I have a job. Number 1, kailangan mo ng trabaho. Naman, no? Kailangan pa rin ng trabaho. So, gumawa kami ng company ngayon. We have a design firm ng husband ko. So, that's what we do. Nasa branding, communication, and marketing ako. And then, I also have my online school.
So that's what I do also. And then I have a lot of things going on. No? So I'm also a band manager, event organizer. So yun yung mga ginagawa ko ngayon. I have to keep myself busy. Yan. Para hindi ako na-stealth or hindi ako nahihinto. Para productive pa rin ako in a way. Direksyong buhay. Oo. Oo naman. It doesn't stop there. Life has to go on. Whatever you, ikaw na nga, again, ikaw yung magde-decide if you want to be better. Aha. Si husband mo, 'di ba? Sa lahat itong pinaka-importanteng karakter na nasa tabi mo ngayon, anong gusto mong sabihin sa kanya? Well, to husband, I have you on purpose, and that purpose is to save me from drowning. So thank you for my life. I'm always ready because I have you. Thank you for the love that I cannot imagine I deserve, but you made it feel so free and easy. Kayang lahat basta magkasama tayo. Ayan. And you have words para sa mga listener natin to give words of inspiration mo? Huwag silang matakot. Yun. Reach out when you have to. But doon naman sa mga walang nararanasan na ganito, good na hindi ito nararanasan. Pero minsan tayo rin yung mag-reach out sa kanila. Because most of the patients and people na may ganitong condition, hindi kami madalas talaga yung lalapit sa inyo. Pero a simple pangangamusta, it will go a long way. Okay. Really. Kamustahan natin yung mga simple chat, kamustahan natin yung mga kaibigan natin, no? Kamusta ka? Okay ka lang ba? Kamusta ka? It will go a long way. Maraming mararating yan. Ang mahirap kasi kapag nangangamusta kami, inuutangan kami. Networking. Yung mga ganon, kape, ganyan. Ganon. Ay, nangangamusta. Meron ka bang dyan? 2,000. Mga ganyan. Pero in reality, minsan, madalas tayo yung kailangan mag-reach out sa kanila. Kasi they're afraid. Huwag kayong matakot. Marami nang tumutulong ngayon, no? And Papa King, I will try to send you the hotline numbers and maybe you guys can talk about it and maybe you can post it para din sa mga gusto rin kumausap din sa hotline. Maybe they need something then to listen to, mga ganyan. It will help. Nakakatulong din talaga siya. Sige po. Yeah. Alright. Message me lang. Yeah, of course. Okay. And thank you, Papa Marky and Papa King also for thank you so much, Marie. Maraming salamat. Mailatag to. I know medyo na iba yung structure nung show, but this pattern naman natin dito is... Ito yung Talk to Papa. Yeah, thank you so much. Grabe, ang laking bagay nung nagawa ninyo sa akin today. Actually, kami ang dapat magpa-thank you. Sa po ng mga bida-bida listening right now. This is a kind of story that we need dito sa Talk to Papa. Okay? Alright. Thank you guys so much. Maraming salamat. Thank you, Marie. God bless you. Thank you. Ingat ka. Talk to Papa.